Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, fighter jets ng China bumuntot at hinamon ng eroplano ng Pilipinas. Isang Chinese fighter jet ang nakabuntot sa isang Philippine Coast Guard aircraft sa isang Maritime Domain Awareness flight sa ibabaw ng Bajo de Masinloc ngayong Miyerkules, na mapanganib na malapit sa eroplano ng Pilipinas. Ang Cessna Caravan ng PCG ay naharang ng isang J-15 fighter jet ng People's Liberation Army Navy Air Force 200 talampakan sa ibabaw ng karagatan ng Scarborough Shoal, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea Commodore na si J. Tariela. Iniulat din ni Tariela na ang PCG aircraft ay nakadeploy noong alas 7:30 ng umaga, at ang Chinese fighter jet ay nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra sa loob ng 20 minuto. Binigyang diin niya na hindi ito ang unang pagkakataon na hinaras ng mga puwersa ng China ang PCG aircraft sa panahon ng MDA flight sa ibabaw ng Bajo de Masinloc, na inalala ang mga nakaraang insidente na kinasasangkutan ng isang PLA Navy helicopter. Gayunpaman, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon sa taong ito na naharang ng isang fighter jet ang isang PCG MDA flight. Idinagdag ni Tariela na ayaw niyang mag-isip kung ang mga agresibong aksyon ng fighter jet ay direktang tugon sa aksidenteng banggaan noong Lunes sa pagitan ng dalawang Chinese vessels sa lugar. Mga sundalo ng Chinese Coast Guard hinihinalang nasawi, isang barko ng China Coast Guard at ilang maritime militia vessel ang tila nagsasagawa ng search and rescue o SAR operation sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong Martes, kasunod ng banggaan ng dalawang barko ng China. Sinabi ng direktor ng Sealight na si Ray Powell, na hindi bababa sa isang sasakyang pandagat ng CCG at 8 barko ng militia ang nagsasagawa ng SAR Ops 15 nautical miles hanggang 25 nautical miles sa silangan ng shoal. Sinabi ni Powell na ang mga barko ay nagsasagawa ng parallel sweep sa maritime area. Nasa 20 hanggang 30 nautical miles mula sa search and rescue area ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni Powell na maaaring bantayan ng barko ng PCG ang aktibidad ng China mula sa kasalukuyang posisyon nito. Samantala, iniulat ng Sealight na pinatay ng nasirang sasakyang dagat ng China ang automatic identification system nito. Noong Lunes, hinabol ng CCG ang BRP Suluan at nagsagawa ng mapanganib na maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard, na nagresulta sa pagkakabangga sa isang barkong pandigma ng China, nakatakdang idulog ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang presensya ng Chinese Navy ship sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kailangang talakayin ito kasama ang Pangulo dahil ibang usapin na aniya kung mayroon ng namata ang presensya ng Chinese warship sa West Philippine Sea. Ibang level na yon, no? Ibang level na. So, kami po ay magkakaroon ng conference sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines together with the Philippine Coast Guard
At syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating Pangulo, no? Because yung nangyaring yon noong 2012, tayo ay sumunod dun sa usapan natin. Aalis tayong pareho. Di ba nagkaroon po ng standoff noong 2012 kung maalala ninyo. At ang usapan is that aalis ang parehong Navy, Philippine Navy at ang Chinese Navy. Tayo umalis tayo. Sumunod tayo sa usapan. Sila hindi sila sumunod. So it's really a violation of the agreement that we had in 2012. Tayo, we keep the moral high ground. Yan po ang utos ng ating Pangulo. We keep the moral high ground and we do not do aggressive tactics, no? So hinahayaan natin yung China, pwede tayong magprotesta, pero sa ngayon nandun na yung Navy nila, no? Ibang usapan na yun. So pag-uusapan po namin yung ating pwedeng gawing mga hakbangin at yung mga future na mga tactics natin upang kontrahin yung ginagawa ng China na ayaw tayong palapitin dun sa Baho de Masinloc. Aniya, ang mga iligal na presensya na ito ay hindi dapat payagan dahil ito ay mga iligal na paglalayag at pangangamkam sa teritoryo ng Pilipinas. Nakakaalarma din aniya na malaman ang naging pagbabago sa taktikang ito ng China para magpatuloy na guluhin ang kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Nakikita ngayon ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na magamit ng China ang insidente ng banggaan sa Baho de Masinloc bilang pangsuporta sa kanilang argumento na sila ay may sovereign right sa teritoryo ng bansa na nasa bahagi ng katubigan ng West Philippine Sea, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Magaling ang China sa paglalabas ng kanilang sariling bersyon ng storya at maging sa pagbabaliktad ng mga katotohanan, kaya naman inaasahan na sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng pahayag ang China hinggil sa insidente. Batay rin aniya sa mga nagdaang pahayag ng China, magaling din ang naturang bansa na manisin ng ibang nasyon sa halip na sisihin ang kanilang sarili. Giit naman ni Tariela, pinakamalakas na panlaban at pangontra nila ngayon sa mga argumento ng China ay ang pagbabahagi ng katotohanan na suportado ng mga videos at larawan sa publiko ng mga totoong pangyayari, upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa paglaban ng Pilipinas sa mga iligal na presensya ng Chinese Coast Guards. Sa possible at ma-distort yung narrative ng China. Pwede kaya sir na mangyari na sisihin nila tayo for the collision? Pwede kayang yun yung maging narrative nila? Kasi our vessel sped, hinabol nila because of yun nga, yung narrative nila. Pwede ba yun sir na tayo yung sisihin nila? Well, I cannot speak for the Chinese government, but that would be a possibility. As I said, the Chinese are always good in distorting facts and blaming other parties instead of blaming themselves. So that can be a possibility. Samantala, sa kabila naman ng insidente ay nanatili ang PCG vessel sa Baho de Masinloc upang magpaabot ng kanilang ayuda sa mga mangingisda, gaya ng fuel subsidy at yelo para naman sa tuloy-tuloy na operasyon ng lokal na mangingisda sa naturang katubigan. Tiniyak naman din ng PCG na patuloy nilang babantayan ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisda ng ligtas na makapaghanap buhay sa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.